Alamin natin ngayon ang latest sa lagay ng panahon live mula sa GMA resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, nakataas pa rin ang storm signal number 1 dito sa Metro Manila dahil sa bagyong Ophel. Kasama ang Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, hilagang bahagi ng Mindoro at ang Lubang Island. Ang good news, bahagyang huhupa ang pag-ulan umpisa ngayong gabi sa Kamaynilaan. Hindi tulad nung naranasan natin ngayong maghapon. Sa datos na nakalap ng Weather Central, aabot na lamang sa mahigit 6 millimeters ang dami ng ulan na inaasahang ibabagsak dito sa NCR sa loob ng 12 oras. Yan ay mula ngayong alas 9 hanggang bukas ng umaga ng alas 9. Sa Science Garden ng Pag-asa, nakapagtala sila ng 32 millimeters na dami ng ulan mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 kaninang hapon. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Ophel sa kanlurang bahagi ng NCR. Nananatiling ang lakas ng hangin nito na 75 km per hour near the center at bugso na aabot sa 90 km per hour. Sa datos naman mula sa Weather Central, bukas na inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, lalo't mas bumilis ang pagkilos nito. Bagamat malayo sa bagyo, apektado pa rin ito ang Northern Luzon, kaya paminsan-minsang ulan pa ang mararanasan doon po. May epekto rin dito ang northeasterly winds. Asahan din ang pag-uulan sa Palawan at Mindoro. Ganito rin ang aasahang panahon sa Western Visayas, pero sa nalalabing bahagi ng Visayas ay bahagyang bubuti ang panahon lalong-lalo na sa Central at Eastern sections. May sandaling sisilip na rin ang haring araw sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero paalala rin pa rin po sa mga mangingisda, huwag munang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Northern Luzon at dito sa Eastern Seaboard ng Central Luzon. Matataas pa rin ang alon sa mga lugar na yan at naglabas na ang Pag-asa ng gale warning. Jessica? Mang Tani, napakalawak talaga nitong sakop ni Ophel. Daming mga probinsya sa Visayas at sa Mindanao at kahit hanggang dito sa Luzon na apektado nito. Oh, Jessica, ang mangyayari kasi dito, pag ang isang bagyo talaga ay tumawid, lalong-lalo na dito sa central part ng ating bansa, ay talagang maraming maapektuhan. Dahil pagtawid nito at yung ating tiniting ng bagyo ay hindi pa isang napakalaking bagyo. Bali, halos 500 kilometers ang kanyang diameter. Hindi ito isang napakalaking bagyo, pero dahil halos nga sa gitna ng ating bansa pumasok at dumaan, kaya Luzon at dito sa Mindanao, apektado ng sirkulasyon nitong bagyong si Ophel. Okay, pero wala na siyang tatamaang lupa, no? Mang Tani, nakita ko yung kanyang track, palabas na ng West Philippine Sea. Wala nang mga probinsya pang dadaanan nito. Tama po ba? Tama yon, Jessica. Nandito na yan sa karagatan ng West Philippine Sea at inaasahang ito ay magiging isang bagyo sa mga susunod na oras. Pero magandang ang balita, matulin itong lumalayo dito sa ating bansa at mukhang patungo ito dito sa Northern Vietnam. Gayunman, Mang Tani, dyan sa mapang yan, parang marami pa rin mga ulap na nakikita tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin yan, meron pa rin mga ulan na maasahan tayo bukas. Tama yan, Jessica. May mga pagulan pa, lalong-lalo na dito sa Luzon, hanggang dito sa Northern Luzon at yung Southern Luzon. Kasi nga, maliban dito sa epekto ng papalayong si Ophel, yung malakas na northeasterly wind flow ang nagbibigay din ng mga kaulapan. Pero dito sa Eastern and Central Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, ay asahan na natin yung malaking pagbabago o yung pagbuti ng panahon. Yung pong 6 mm na nabanggit nyo pong rain forecast para sa Metro Manila. Alam nyo naman dito sa Metro Manila, Mang Tani, marami pang natotraumatize sa mga pinagdaanan nating baha. Light na lang po yun, ano po? Tama yun, Jessica. Light na lamang yun at ang maganda nga ay moderate lamang yung naranasan nating pag-ulan ngayong maghapon. Yun yung mga 30 millimeters na naitala sa Science Garden. Kaya ang maganda riyan, magkaroon man ng light na mga pag-ulan, hindi na natin masyadong inaasahan yung mga pagbaha dahil yung maghapong ulang ito ay nakaya ng ating mga drainage system. Okay, pero maghapon ngayon, Mang Tani, nasa labas ako. Ang dilim, ano yun? Ulap lang yon, walang mga ulan na dagdag yon. Bukod dun sa binanggit po ninyo. Oh, walang masyado. Ang nangyayari nga kasi dahil dun sa combined effect nitong
bagyong si Ophel at yung malakas na northeasterly wind, nagkakaroon niya ng paghahalo. Kaya mapapansin natin na nandito ngayon yung pag-ulan dito sa norte noong bagyo. At kung kasing southwest monsoon, nandito sa southern yung southern portion ng bagyo yung maulan. Pero dahil nagpapalit na tayo ng klima at ng air mass, yun nga yung northern part ang mas maulan, lalo na kapag mayroon pa uling darating na bagyo. Okay, ulitin lang natin, Mang Tani, yung gale warning sa western seaboard ng Luzon, mataas pa rin po ang mga alon. Doon sa eastern seaboard, yung pong parting central Luzon lang. Tama po ba? Tama yun, Jessica. So ito po, malayo po yan sa bagyo, pero po pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan, delikado pong maglayag dito sa seaboards ng Northern Luzon. So ibig po yan, western, northern at eastern, at yung eastern seaboard ng Central Luzon. Okay, wag munang mangisda yung ating mga kababayang nangingisda sa iba't ibang mga lalawigan ng northern at malaking bahagi ng Luzon. Gayun din sa may Region 2 hanggang Northern Luzon. Maraming salamat, Mang Tani, ang resident meteorologist po ng GMA. At para sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po, si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.